Magandang umaga. Pag-usapan natin po si Saldi. Si Saldi ko. Kasi napakahalaga po niya sa usapin sa Pilipinas. Bakit? Ano bang meron sa kanya ngayon? In-anunsyo na, kinonfirma na ni House spokesman Princess Abante na sumibat na papuntang Amerika si Saldico. Ang katwiran na binigay ay may sakit daw siya. May sakit? Naalala ko, nung nagkabistuhan sa blanco na flood control ng budget ng 2025. Pinatanggal siya ni Romualdez bilang chairman ng Appropriations Committee. Ay mayap na abak Presperes. Bilang hepe ng ng Committee on Appropriations. Ang trabaho mo sa House of Representatives, ikaw po yung magdedesisyon kung ano mga project ang paglalagyan ng pera para sa budget ng Pilipinas. Yan po. So, ang proseso po ng paggawa ng budget ng Pilipinas para gagastusin sa sunod na taon ay nagsisimula po sa pagtitipon ng lahat ng mga panukala mula sa kada opisina na gagawin ng Department of Budget and Management. Ang particular lagi dyan na pinag-initan yung Public Works and Highways. Sasabihin ng Public Works and Highways, ito po ang aming gastusin sa kasunod na taon. And you know what? Grabe pala dyan, anak, Loy? Ang budget pala ng naging binubuo ng ilang items pa ang budget ng ginagawa sa Public Works and Highways. Umaabot mga halos 20,000 items. So ngayon, ano yung bawat item sa 20,000 na yan? Ang isang item, halimbawa, paggawa ng tulay sa ganitong sityo, ganitong barangay, sa ganitong lalawigan. Paggawa ng multipurpose building sa ganito, akalain mo, aabot yung ganun-ganun, aabot ng 20,000 na items. Kasama po dyan yung pagpagawa ng flood control project sa ganitong lugar. Sa buong Pilipinas yan. Kaya nga, Loy, nakalusot ang mga singit. Bakit? Ganito pala yun. Ang hirap po pala kahit ano ka pa kagaling magbabantay ng budget. 20,000 kasi. Kaya mo ba isa-isahin ang item na isa tapos pag-aralan mo, ito ba'y tama? Ito ba'y hindi? Yan ang problema dyan. Sinamantala naman yan yung ganong katotohanan ni Saldico. Singit dito, singit doon, singit dito. So, the sheer fact that you cannot really have so much time to discover any project ay yun ang dahilan kung bakit nailusot nila. At yung kahit na mga magagaling, kahit kasing galing ni Panfilo Lacson na mag-uusisa ng budget, lusot pa rin. So ngayon, because of that, every year in and out, daming nakalusot na proyekto. Ngayon, isa sa pinaka-glaring, ito lang yan, surface on the surface lang yun, na nakita ng mga nag-uusisa na kasi sila ngayon. Nung nag-usisa na ngayon, alam mo Loy, nakita sa panukala ng Office of the President. Kasi yung panukala ng Office of the President ng gagastusan ng mga pera, ng mga item, paggagastusan, ay ginagawa nga, sabi ko kanina, ng Department of Budget and Management at ipasa muna sa House of Representatives. Pagkatapos, busisiin ng House of Representatives, aaprubahan nila yan. Ipasa naman ngayon
sa Senate of the Philippines. Bubusisi naman nila ulit at aprubahan. At kung ma-approve na, expected na magkakaiba ang version na inaprubahan ng Senate at saka version na inaprubahan ng House of Representatives. Ganon pong ekspektasyon. So, hindi po pwede, kailangan ng pagdating sa opisina ni Bongbong Marcos kasi sa ilalim ng Konstitusyon, pirmahan niya ang ginawang batas. So, hindi pwede na pipirma si Bongbong Marcos bilang presidente kung ang budget na binagay sa kanya ay dalawang bersyon. Kailangan magkaisang bersyon lang. So, anong ginawa ngayon? So, nagkaroon mo ngayon ng tinatawag na Bicameral Conference Committee na hindi naman yan nakalagay sa Constitution, kundi by reason of necessity, gumawa na ng Bicameral Conference Committee na kung binubuo po yan ng representante mula sa House of Representatives at representante mula sa Senate. So, pag-isay na ngayon nila, doon pa lang may singit na naman. Ang singit, napakadaling mangyari. Kahit, sabi ko nga, kahit anong busisi mo, kung gusto mo gagawin, sapagkat sa items pa lang ng DPWH na proyekto, lahat ng mga kanal sa buong Pilipinas, lahat ng mga flood control projects, lahat ng kalsada, lahat ng farm-to-market roads, lahat ng multi-purpose building, lahat ng school buildings ay nakalistad yan. Kaya umaabot ng 20,000 items. Ikaw, Veronica Santillan, magandang umaga. O, kaya mo bang chicken yon? So ngayon, ang lumalabas nito, every year, ganun po ginagawa. Kaya maraming nakakalusot. Ito naman ngayon ang na-discover. Dahil aware na, dahil marami nang alam ang mga congressman dahil sa nangyayari na yan sa flood control projects, ay umusisa na sila ngayon. Sa Senate, ang nausisa nila ng grupo nila Senator Wen Gatchalian, ang dami-dami na mga proyekto na siningit, natapos na nung nakaraang taon pa. Nang ibig naman sabihin, kung nangyari ngayon yan, ibig sabihin, nangyari yun nakalipas sa panahon pa, mula pa sa panahon ni Cory Aquino. Paulit-ulit na lang yan. Yan palang dahilan kung bakit doble-doble yung natapos ng proyekto nung nakaraang taon ay naisama pa ulit. Tapos bakit isinama? Kasi po, ang gagawin ng mga diskarte ng mga district engineers, diyan kumikita district engineers kasama ang politiko. Kasama lahat-lahat sila. Gagawa na lang sila ng papel na tapos na yon. Pero nagawa na, halimbawa, tulay. Tulay sa pagitan ng San Simon, Pampanga, tsaka Kalumpit, Bulacan, kasi magkatabi yan. Gagawa ka ng tulay. Ginawa yung tulay ng 2022. Tapos, sa sunod na budget para 2023, lagay ulit nila. So, kahit na mag-inspection pang kuwa, andyan ang tulay. Sa every year mag-inspection, kung hindi matatandaan. Kaya lusot pa rin. Yan po ang dahilan. So, ibig sabihin, kailangan siguro magsimula tayo sa reform ng paggawa ng batas sa budget. Ang problema pa niyan, yung pagdoble-doble ng project, doon nang galing mismo sa opisina ng Department of Budget and Management na ang kasamaang palad pa, pinirman pa niya ni BBM. Ibig mo ba sabihin, si BBM ang may pakanaan yan? I doubt. Hindi alam ni kaya ni BBM yan. Sinasamantala ng mga nasa ilalim yun. So, kaya, may problema ngayon ang House of Representatives, na-discover din nila. Pero kunwari lang yung na-discover. Pero alam na nila yan. Kalakaran na yan. Ilang ulit-ulit na nangyayari yan. So, ang gusto nila ngayon, may proposal, ibalik ang budget ng item lang tungkol sa DPWH. Ibalik, babaguhin. Nagdesisyon na sila na ibalik. May kumontra naman. Sabi naman ni Ping Lacson, hindi pwede balik yan. Unconstitutional yan. Kapag nagawa niyo yung trabaho niya, pinasa sa House of Representatives, hindi na pwede bawiin yan. Yan ngayon ang problema. So ano ngayon ang gagawin natin? May suggestion po ako sa inyo. Sa lahat ng mga senador. Lalo na kay suggestion ko ito kay Win Gatchalian.
mag-hire po kayo ng, sabihin na natin 1,000 o 500 na lang na tao na Pilipino. Temporary hiring para may trabaho din ng mga ma-hire. Lahat ng mga, kahit hindi katapos college, kayang gawin yan. I-assign. Halimbawa, ganito, kung may 20,000 projects, sabihin, yung 1,000, ikaw na i-hire, kahit project basis lang, ito sa'yo, 1 to 1,000 chicken mo. Ikaw naman, pero hindi kaya 1,000. 1 to 20 lang, kabat isang tao. Kasi, ang mangyari niyan, si chicken mo, i-compare mo na ngayon doon sa batas na nakaraan. Yan ang trabaho mo. At batas pa rin nung 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago. Titingnan natin kung nagkasigo-sigo. Kasi paulit-ulit ang budget na ang proyekto na nilalagay, paulit-ulit pinupunduhan. Yan ang nangyayari. Kailangan iwasan niya. Ibig sabihin ng wastage ng pera natin ay napunta dun sa bulsa. Yun naman po, yung inulit na pundo, ibubulsa nila ngayon. Palabasin lang kunwari sa papel, kagaya nitong ghost projects nila, nagtapos na, pirmahan na ng district engineer, bayad na, kagaya ng nangyayari sa Wawa Builders. Pinirmahan, tapos na. Umaasa sila na walang mag-i-inspection kasi nasanay na nga David Baruch. Nasanay na. Kasi sa nakaraan, wala nag-inspeksyon. Ngayon lamang dahil sa padala ng Panginoon, pinadalhan niya ng bagyong Krising, bagyong Dante, bagyong Emong, na sunod-sunod na bagyo, nauka ang lahat. Pati yung kababayan ni Imor Nibalya na si Paulo Ortega, nabisto ang mga Bawang River Basin Project nila. Yung mga flood control project nila dyan, pati sa Nagilian. The Church TV, yan talaga ang pinaka-problema natin sa ngayon. So ngayon, si Saldi ko ang maraming alam dyan. So panahon ng 2022 kasi panahon pa ni Kwan yan, iba yung Appropriations Committee noon. 2023, 2024, 2025, si Saldi ko ang lahat. Kaya, ito po ang nangyari. Nawawala ngayon si Saldi ko. Kung nawawala siya, paano ngayon, anong resulta niya? Ang tanong, babalik pa ba siya? Benedict Ramador, may tanong ako, babalik pa ba siya kay si Saldi ko? Ang isa sa nawala din, bakit nagsabay din ang kapatid niya na si Christopher Quito ko, na siyang dating congressman din ng Ako Bukol Party List, ay umalis din. Kasabayan sila nawala. So, ibig sabihin, may kaisipan ako, pwedeng isugal ni Saldi ko, hindi na siya babalik sa Pilipinas. Kahit hindi na siya maging congressman, total busog na siya. Kahit 3 beses pa siya mabuhay sa mundo, hindi niya kayang ubusin ang perang naipon niya. Kahit pakainin pa niya lahat ng mga taga-Bicol. So, yan ang problema. So, ngayon, iniisip ko po, Teacher's Pet TV, Benedict Ramador, ang iniisip ko, hindi talaga papayag si Ferdinand Martin Gomez Romualdez na babalik yan kasi mabibisto yung kanilang sikreto. Kaya pala nakalusot. So, yan po. Ngayon, kasama sa nawala po, na inireport din ng Rappler, ay nawala rin ang mga luxury cars ni Saldi ko mula nakaparada doon sa BGC. Yan po ang nangyayari sa ngayon. So ano ngayon? Saan tayo pupulutin ito? Sabi ni Benedict Ramador, nagparitoke ata si Saldi ko. Sabi ni Teacher's Pet TV, may utak niya si BBM, si Tamba. So, nag-umpisa din ito yung, sa totoo lang, kung pinag-aralan ni BBM ang budget bago niya pinirmahan. Bakit pinalusot pa niya? Sabi ni Francisco, baka nasa Timor-Leste si Saldi ko. Hindi po, nasa siya? Nasa Amerika. Napagamot ko, no? Kasabayan yan, nawala rin, kasabay niya rin nawala si Sara Diskaya.
Pumunta naman si Sara Diskaya at saka si Francisco Curly Diskaya na kanyang husband at saka buong pamilya na. Pumunta ron, alam mo, of all places, doon sa Hanoi, Vietnam. Kita mo, alam mo, si David Baron, si engineer din ito. Marami tayong mga engineer na hindi nag-engage sa pagiging contractor. Hanggang engineer lang tayo pero malinis konsensya natin. Wala tayong ninakaw na pera. Itong mga engineer sa kapwa nating engineer na nandun nagtatrabaho sa DPWH, naawa ako sa kanila kasi mayroon ako mga kaibigang kapwa ko rin civil engineer na nagsusumbong sa akin. Pag hindi raw sila pumirma, completed ang project, sila po yung ang pangit dito, ginawa silang job order ng DPWH. Akalain mo, mga civil engineers, mga architects, gagawin mo job order? Grabe. Kaya yan si Henry Alcantara na naging District Engineering Officer o DEO, District Engineer ng First Bulacan Engineering District Office, ay namasukan muna siya, graduate siya ng UST. Namasukan muna siya na job order engineer sa DPWH, ilang taon. Bago siya nagkaroon ng pagkakataon na in-appoint siya, nagkaroon ng pwesto. Hanggat sa naging district engineer siya sa First District ng Bulacan District Office ng DPWH. Pagkatapos, ganun po kasi ang problema. Kaya naging corrupt ang mga engineer sa DPWH kasi pinahirapan una, papasok ka dyan, kung mag-decision ka, papasok ka dyan, gagamit ka ng politiko, papasok ka kahit top-notcher ka pa sa board exam. Pag pumasok ka dyan, dadaan ka sa job order. Meron akong kilala, job order 10 taon bago nagiging regular. Yung hindi mo ginawang regular employee ang tao na walang security of tenure. Kahit kailan pwede siyang tanggalin. So para lalakas ang loob ng mga civil engineers at architects dyan sa DPWH na pupirma ng totoo, hindi nila pirmahan pag hindi patapos ang mga project, ay kailangan gawin muna silang regular employees para hindi sila karaka-raka, bulong na ni Congressman, tanggal. Tanggalan mo ng kaldero yung mga tao. Yan po ang resulta. Kaya tama lang pong ginawa ni Vico Soto sa city ng Pasig. Ang ginawa niya, lahat ng mga contractual, ginawa niyang regular. Kasi pag naging regular ang empleyado, matapang na yun tumayo sa kanyang panindigan. Ito na ngayon. Ang daming sinagasaan ni Saldico. So ngayon, nandoon siya sa Amerika. Baka kita na nga siya ni David Barros dyan eh. David, baka makita mo na, pakisampal mo na siya sa akin. Grabing taong ito, walang konsensya. Pati kapatid niya, si Christopher Quito ko. Ang anak niya, si Claudine ko, anak ni Christopher, nagpa-flex-flex pa. Kaya ang tawag siya kanya, Nepo Baby. Pero kung ako tawag ka, Klepto Baby. Nag-flex-flex pa, nag-vlog-vlog pa ng kanyang bahay, touring na kanyang bahay. Mga damit lang, kung ano-ano yung mga branded. May Louis Vuitton pa sila, may Christian Dior, may kung ano-ano. Sa tuwing may kabili, napasama pa lalo nung sumakay siya sa private plane. Binlag pa niya private plane na sa loob. At saka, sabi niya, hindi pa ako nakakita ng paggagasolina ng aeroplano. Binlag niya rin yung paglagay ng gasolina sa aeroplano na private plane sinasakyan niya. Di ba kabastusan yun? Di ba masasaktan ka kapag ikaw mahirap? May batas po sa Civil Code of the Philippines na nagbabawal sa mga ganong ginagawa. Ang tawag diyan ay ostentatious display of wealth in times of acute public want. Ang lahat ng karamihan sa Pilipino ay nagugutom. Tapos ikaw, magpa-flaunt ka ng wealth mo na gano'n. So, in other words, nawala si Saldico. Dapat ang unang araw ng session ng House of Representatives ay August 28.
Yan ding araw na nag-deliver ng SUNA si Bongbong Marcos. Sa pag-deliver ng SUNA, wala si Saldico. Hanggang ngayon, hindi pa bumalik. Nagpadala lang ng excuse na nagpapagamot daw. Andyan sa Amerika. Kung may mga Amerikano-Pilipino dyan, pag makita nyo si Saldico dyan, pakisampal nga sa akin. Kahit mabilanggo kayo ng mga 6 na buwan, pakisampal, pakisuntok nyo nga. Kung pwede lang mapatay, patayin niya. Kung hindi lang masama pumatay, papatayin yan eh. Kaya lang, pag pinatay nyo, mahirapan na tayo mabawi ang kayamanan. Sabi nga, airplano nila yun, may private jet sila. Kung ikumpara mo ang kayamanan ni Saldico laban sa kayamanan ni Sara Diskaya, hanggang dito lamang si Sara Diskaya sa kalingkingan lang. Mas mayaman ang di hamak si Saldico. Yung mga sinasalansan niya ng mga flood control projects, nakapangalan sa iba't ibang mga contractors. Kaibigan niya lahat ng contractor na yun. At lahat ng kontraktor nagbibigay sa kanya at ang lahat na binibigay niya ay binibigay niya rin ang ibang parte kay Tambaluslus at gagamitin nila sa election 2028. Ganun po ang nangyayari. So, ang problema kay Saldico, nag-motion sila ni Toby Chanco, sila ni Representative Edgar Arese, at saka si Representative Ungab na ipasabpina, patawag si Saldico kahit bilang congressman, patestigon tatanungin nila sa tinatawag na Infracom. Kaya lang Infracom na yun, that is built, designed to acquit. Matindi. Gano'n din yung may binubuo din si McCoy, si BBM. They are all built in order to design something, the proceedings that are meant to absolve all of them, kasama dyan si BBM. Kung ako tanungin. Kaya nagdrama si BBM para malilinis yung pangalan niya. Kunwari siya nakadiscover. Kunwari siya nagagalit. Kunwari siya nagsasalita. Mahiya naman kayo! Bakit mahiya? Bakit mahiya lang? You could have done more than that. Na sa'yo, utos mo lang ang investigative power. Utosan mo lang ang NBI. Utosan mo lang ang ombudsman. Ay, di po pwede mo utosan ang ombudsman kasi independent body yan. Ang NBI, pwede mo utosan. Ang PNP, CIDJ, pwede mo utosan. Gumawa lahat ng lifestyle checks. Umpisa, pinakauna. Yan ang pinaka-problema natin sa ngayon. Napaka-unfair ng buhay. Sa totoo lang, do I have still a reason to live here on the Philippines? Where in fact, kung magsisimba ako, dami ko nakikita mga, tawagin natin, ayaw kong tawagin pulubi, kundi mga tao na binibitbit mga anak nila. I made it a point, kung may pera ko, binibigyan ko siya tag 100. Kasi kung ibibigay ko 20, hindi nila maibili ng pagkain. At least kung 100 ibibigay ko, maibili nila kahit 1 kilong bigas. Ganun ginagawa ko ito, magsisimba ako. Mga parking boy, total, marami naman sila pinaparada. Yun, binibigyan ko tag 20 o 50 kung may pera ko. Pero yung mga tao na namamalimos sa gilid ng kalsada. Natanong nga apo ko, binigay ko ang pera na 100 sa apo ko, you give that to that man. Yung taong nakaupo, may bit-bit na mga siguro mga 4 na buwan o 5 buwan na o di ka 1 taon na bata. Kakaawa. Yan po ang mga biktima ng flood control project. Kasi kung ako naging presidente, wala akong ibang isipin paano mag-create ng trabaho na ang lahat ng tao ay mabibigyan ng trabaho. Iikutin ko buong Metro Manila, lahat ng mga pulubi ko kung bigyan ng trabaho. Sabihin ko, gumawa ka ng mag-isip ka, kung gumawa ka ng kinakailangan gumawa ng mapatayo ng tindahan para sa kanila, sila na magiging trabahante.
Gagawin at gagawin ko. Ang isa niisip ko pag ako'y magiging presidente, sa totoo lang, imposible naman mangyari yan. Pero isinasabi ko na lang, baka may makarinig dito na isang tao na magiging pangulo ng bansa natin, balang araw. Gagawin niya. Ang naisip ko ay, gawin na natin na ating industriya ang pagpagawa ng number 1. Paggawa natin ng solar panels na factory, kaya na natin yan. Number 2, paggawa na tayo ng battery para sa gamitin sa solar panels. Para battery na rin sa mga sasakyan natin. Lahat, madaming paggamitan yan. Number 3, paggawa na rin tayo, kaya naman, dami naman nating mga magagaling mga latero. Paggawa tayo ng mga sasakyan na ang disenyo ay puro electric battery. Bakit hindi natin? Kaya natin may kapital tayo eh. Ano pang nangyari? Nagbuo pa tayo ng Sovereign Wealth Fund. Maharlika Fund. Kukunin ang pera doon, itayo. Marami naman tayo mga engineer sa Pilipino magagaling. Ibigay sa kanila. Yung DOST, yan dapat ang focus nila sa R&D nila, Research and Development. Wala, ningas kugun lang naman lahat eh. Kwento dito, kwento ron. Gusto kong ikwento sa inyo sandali kung anong nangyari sa Indonesia. Alam niyo ba dahilan kung bakit nagrally ng mga Indonesia nagwawala hanggang ngayon? Nagrarally po yung mga Indonesian ang nangunguna sa rally nila, alam mo no? Yung mga Grab drivers o di kay mga ngayon, para may sasabi ko, substantiate ko lang ang aking sinasabi, ilalabas ko ito yung 3 hours ago na rally doon sa Indonesia. At ang dahilan po ron, naubos na yung budget sa ayuda at wala nang maibigay ang pamahalaan ni Prabowo Subianto na presidente nila. At dahil doon, nagagalit ng mga Indonesian. Hindi rin ibang mukha na kayo sa atin eh. Halos pareho lang tayo ng mukha. Nagkakaiba lang konti yung lingwahe nila. Yung kanila, bahasa Indonesia. Pero maraming salita natin nakapareho sa bahasa. Ito, tingnan natin ang nangyari ngayon sa Indonesia. What began as a demonstration outside Parliament last week turned into a violent and brutal clash between police and protesters. Thousands had been protesting politicians receiving lucrative housing allowances of more than $4,000 Australian a month, almost 10 times the minimum wage. But quickly, things changed. Ang nireklamo ng numero 1 ng mga Grab drivers dyan, mga ibang app drivers, ay nagpasa ng batas po ang congressman nila, ang kongreso nila, na magbibigay, dagdag sa sahod nila sa kasalukuyan, nagbibigay sila ng dagdag na $3,000 na allowance kada isa sa kanila. More than 500 ang congressman ng Indonesia. Kaya nagwala ang mga tao. Tapos in the midst of mass layoffs, umaabot 100,000 ang walang trabaho. Yan ang nangyari. Police drove at the crowd in an armoured vehicle, running over and killing young rideshare driver Afan Kurniawan. So, antay pa ba natin na nationwide yan ng kada lugar, kada state ng Indonesia nangyayari, gano'n. Also at last week's protest was 16-year-old high school student Andika Lutfi Fala. Kawawa naman. Ya, anak saya kan belum paham dengan masalah itu karena ngeliat rame-rame, jadinya ya dia ikut aja. Ya, akhirnya kan dari hari Kamis sampai malam Jumat kami tunggu sampai nggak bisa tidur semalaman. Andika would never make it home, ending up in the ICU, his skull fractured and brain bleeding. He died several... Alam niyo ba nangyari kay Miss Kay Afan, itong bata? Isa siya doon sa Grab driver siya, isa siya doon sa nagrally. Nakamotor siya. Dumating sumasagasa ang yung armored vehicle ng pulis. Sinagasaan siya. Patay.
Kaya lalong umapoy ang damdamin ng mga Indonesians. Gusto ba natin ganun mangyari sa atin? Pinapakita ko lang sa inyo yung example. So, malapit lang tayo kung Indonesia 1 yan, maaari maging Indonesia 2 tayo. Days later. His devastated family is trying to come to terms with his death, and amid the turmoil, don't want an investigation into what caused his fatal injuries. Anak segalanya, tapi karena Allah sudah berkehendak, yang memiliki sudah berkehendak, pareho din karena tayo mereka ugali. menuntut. Pareho din tayo ugali sa Indonesian. God's plan din, ang sabi nila, yung pagkamatay ng anak niya. We are also thinking of God's plan for every misfortune that would be occurring on us or on our family. Ganon din po tayo kung tumingin. Lahat ng misfortune, we just credit it to something as God's plan. Agar jangan menyenangkan pihak DPR aja, kan rakyat kan banyak yang susah. Jadi kan sabi niya, the people are demanding from the MPs, ibig sabihin MPs, member of parliaments, to understand them. Because a lot of people are suffering, the protests are for all of us. Mereka seperti itu. Mungkin tuntutan mereka itu kan untuk kita semua. Ya jadi ngapain saya harus... Sabi ng tatay ni Afen, I don't hate the protesters at all. The mistake was for the children to join. Bata pa kasing anak niya eh. Nag-join pa siya sa rally. Sama yang mereka yang demo. Yang salah itu cuman anak di bawah umur. Demonstrations have since spread across the country. Civil society groups and NGOs say at least 10 people have been killed and dozens are missing. 10 na patay ngayon. Naralo. Human rights groups say the deaths should lead to serious questions over the use of Indonesia's tactical paramilitary squad BRIMOB, a unit usually used for counterinsurgency and domestic terrorism. No, they are not facing enemy. They are facing their people. They are facing a grievance. Amnesty International is deeply concerned by Indonesia's President Prabowo Subianto accusing some of the protesters of treason and terrorism. It's dangerous. So, it's wala dangerous rin for sa Pilipinas, yung mga protesters dito, tinatag din na mga terrorist. Yan, ganun din sa kanila. The head of states, the head of government, labeling peaceful protesters as anarchists, terrorists, and treasonous. I think these three labels will just make things worse and are just intended to justify police brutality, military violence across Indonesia. Last weekend, protests gave way to unrest, with some looting the homes of MPs and firebombing police and government buildings. In a bid to appease protesters, President Subianto said certain allowances and entitlements for politicians will be revoked, and he ordered for transparency around the investigation into Afan Kurniawan's death. It's been a difficult and emotional time for the delivery riders here in Jakarta, an enormous community. But here they are now handing out flowers, shaking hands with members of defence, as well as also the tactical squad that killed. Parang people power na mimigay ng bulaklak sa mga sundalo. Ganon ginawa ng mga protesters, their colleague. The scenes of looting and destruction have dismayed many across Indonesia. Many do want a revolution, but they want it to be peaceful. May dala-dala sa bulaklak, Ekonomi saat ini benar-benar udah 2 tahun kebelakangan ini ya. Rideshare and delivery motorcycle driver Rieska Amalia says many Indonesians are angry about the state of the economy. About 24 million Indonesians live in poverty and millions of young people are unemployed. Kalau sekolah kan kayak sekarang kalau di Jakarta ya Pak. Jakarta itu kan swasta itu bayarannya mahal. Terus kontrakan ya kan, nggak semua kan yang pendatang sini kan punya rumah. Pati upah daw mahal, upah sa bahay.
Scattered and small protests continue, despite the high visibility of police and fears of a crackdown. Student leaders have been meeting with members of parliament. They, along with other groups, have issued a list of demands to be met by the end of the week, including economic and political reform and the release of arrested protesters. Sampai kapan? Sampai kapan? Kalau tidak tercapai sampai kapan? Demo begini. Sampai menang. Sampai terdengar dan sampai wakil-wakil rakyat itu mendengar apa yang sudah menjadi tuntutan dan So decidido sila, we will be here until we win. Ganun po. So, nakita ninyo, yung kapitbahay natin. Na problema po sila. Kita mo ng mga treatment, hindi malayo yung nangyayari sa atin ngayon at nangyayari dun sa kanila. Naiyak ako na makikita ko yung mga bulaklak. Kasi ipinanganak ako, naabutan ko pa yung people power eh. So, anong gusto ninyo ba? Nakita na natin na medyo makukunti pala yung nagrally na ang grupo ng akbayan doon sa bahay ni Diskaya. At pinagbabandalize ang bahay ni Diskaya. Isa lang yan. Una lang yan. At tingnan mo, kung may mamamatay dyan, marami ng tao ang sasama. Tapos, nag-umpisa na rin ang mga rally dyan laban kay Saldico. Itong dalawa kasi ito, nag-umpisa. Tapos patago naman si Tabaluslos na siya lahat ang utak ng lahat ng yan. Yan po ang ating tinitingnan sa ngayon na problema. Babalik pa kaya siya? Nawala po si Saldico. Nawala din ang mga sasakyan niyang luxury cars sa pinaparkingan niyang hotel doon sa BGC. Sa Bonifacio Global Center. At yung mga bodyguards niya, hindi na rin matatagpuan. Sige, so much for that. Bukas babalik tayo. Si Pres Perez, Maya Paabak, Veronica Santillan, dapat nga, kongresista, sequester mga property nila. Alam mo, talking of sequester, nakita ko na sa isang footage doon sa protest doon sa Indonesia. Ang mga Indonesian protesters po, ang ginawa po nila ay ni-raid nila mga bahay ng mga politiko. Kinuha yung mga mamahaling gamit. Ganun po nangyari doon. Kasi mga gutom na yung tao. Pag gutom ng tao, they do not now know the law. Hindi na alam ko anong batas. Basta maggutom ang tao. Crisaldo Boral Astor, good morning po, Attorney Toto. Arnel Barbin, Toto Birador, dapat may mga congressman at senador ang masusing ombestigahan. Fernando Rafael Cuervo, oh my God. Ben Reclamador, David Barons, nagtatago ata dito sa US Attorney. He is in the wrong country kung balak niya tumakbo. Pag may nagkaso sa kanya dito, masis agad ang assets niya dito. Tapos si Imor Nibal, shout out po sa inyo, engineer, o shout out din dyan. So Amel Talib, assalamualaikum. Alaikum assalam, Amel. Engineer Tuski, ano ba dapat gawin ng mga taong bayan? Need na siguro, start from the scratch. Close the Congress, DPWH temporarily, best regards from MSU Marawi. Raha Sulaiman Hall from room 154. Nabimiss ko yung RSH. Teachers TV, Tisepet TV, good afternoon, Dr. Toto. Karma na yun sa mga tumira sa mga Duterte. Ben Reclamador, palitan na lang lahat ng COA personnel ng mga bago na gusto magtrabaho. Ang problema sa COA, Ben Reclamador, is that post-audit lamang sila, tapos ng lahat bago sila mag-audit. Wala ka nang habulin sa kasakali, nakita mo na mali ang gawa. David Barros, gago yung engineer na yung kung papayag siya magpapakulong tapos mga boss niya tuloy ligaya. Gago nga. Anong nangyari? Wala engineer. Ang problema po kasi David Barros, hindi lang yun ang desisyon ng gano'n. Tinatakot din sila. May nagkwento sa akin. Tinatakot din sila na baka mamamatay sila
Kaysa mamatay sa takot, tanggapin na lang nila. So anyway, ang advice ko sa mga engineers na mga nakikinig sa akin ngayon, na nagamit kayo sa ganung sitwasyon, huwag po kayo magalala. Just speak up. Either you volunteer yourself. Tutulungan ko kayo. Gagawa kayo ng affidavit of admission. Tapos tutulungan kayo extrajudicial admission. At magiging state witness kayo. Ganon po. That's the only way for you not to be imprisoned. Kasi pag magkabusi siya na, titignan kung sinong pumirma. Lahat ng pumirma doon po ay garantiyo kulong yan. Kasi plunder po ang level. Ang plunder po 50 million. Ngayon, mga 90 plus million po lahat yun. Kaya kung nakikinig sa akin ng mga kapwa ko engineer na nalagay sa ganung sitwasyon, I will help you. I will help you draft your extrajudicial confession. That's SPTV, saldi at tamba ang utak ng corruption. Ben Reklamador, magparetoke na yon. So, THSPTV, BBM, Tamba Company. Francisco Oy, baka nasa Timor-Leste. David Baruds, gahaman yung mga party list, congressmen, kahit saling pusa ng sila. Tama ka. THSPTV o Dr. Toto, pansin niyo po ba yung style ni BBM? Administration, pinag-resign lahat ng sangkot na engineer. O pag nag-resign, wala nang titistigo. Amel Motitalib, Dr. Angelo Toto, Totski, may CCTV naman ang BGC. Maraming CCTV dyan, titingnan natin din. David Barods, huwag sila pagka magkamali dito sa US magtatago. They are in the wrong country. O, yun. Amoyong, ano ba ang observation mo, Engineer Toto? Babalik pa ba saldi? Ang observation ko po, hindi na siya babalik. Pag-usapan natin ulit. David Barods, malaman dapat ng mga anak nila kung saan galing naman nila makikita nila pasakit sa dinanas ng Pilipino para mabuhay sila ng marangya. Francisco Oy, parang may chance na kami na magkasabay sumakay sa tricycle ni Claudine ko pagdating ng panahon. Amin mo titalib. Dr. Engineer Totski, kasalanan din masa sila pumili ng mga magnanakaw. Yun. Kasalanan mga bumoto kasi pinili na magnanakaw. Tama rin kayo. Dato sir, Dr. To, pahabol-habol kung sa mga aso dito sa NY sa New York. Pag nandun siya. David Barols, kasuhan dapat mga na masis asset niya dito. Kaya yan, taga dito kasi dapat alamin natin kung ano mga asset kagaya ng ginawa kay Napoles sa anak niya. Edgar Nacion, Dr. Toto, good morning po. Ben Reklamador, kaya pala hindi nagawa yung 1 milyon na bahay per year. Kasi nasa flood control na. Oo, naubos na si Pastor Rodi Rabi. Tapos, Amil Matitalib, yes to Indonesia 2.0. And let us see what's next. Inshallah. So, Rodi Rabi, Ben Reklamador, $1 billion ang kinikita ng Indonesia. Roadster, hello po. Rodi Rabi, sunugin ng rallyista, senador. Siguro, ayaw tawag sabi ng mga Cebuano. Simba ko, ayaw na unta madayon. Ang kinatakutan ko talaga magtuloy-tuloy ang rally na sa mga gaya na gano'n kay Sara Diskaya at saka iba pang mga congressman madadamay. Baxpo TV, ito na sinasabi ni VP Sara na ang gaba, dili musaba. So with that, I conclude this morning our live stream. Follow up tayo as soon as we wake up, bibira ulit tayo. Maraming salamat po.